Ngayon, pag-usapan natin yung lintik na impeachment. Wala kasing kwenta eh. Ganito, bigyan ko na lang kayo ng summary ha. Sa totoo lang, walang kwenta impeachment. Honestly, walang kwenta. Eto, si Acosta, in summary na to si Acosta, Gina Acosta, yung babae medyo matanda, ay matanda talaga, nanay, siya yung SDO, yung Disbursement Officer. Sa bawat department, sa gobyerno, merong SDO. Siya yung kumukuha ng pera at nagdi-disburse ng pera pondo nung departamento na yon. Siya yung in charge. Ngayon, inassign ni VP Sara Duterte etong si La Chica, Kernel La Chica, membro ito ng AFP. Siya ang pinuno ng Office of the Vice President Security Group, o OVP Security Group. Siya ang pinuno nun, at dahil nga siya ang pinuno nun, doon inatang sa kanya yung responsibilidad ng confidential funds. Si Acosta ibinigay kay La Chica, Kernel La Chica, yung confidential funds. Ngayon, yan ang paulit-ulit na tinatanong ng mga lintik na mga senador. Bakit mo binigay kay... Siyempre, sasagot niya, siyempre kasi po siya po ang sabi ng aking boss, sinabi niya na ito ang taong in charge sa confidential funds. Paulit-ulit, yun lang. Wala na kayong dapat malaman doon, yun lang. So, sino nagsabi sa'yo? Si VP Sara Duterte. Chinek mo ba kung saan ginastos? Ang sagot nila, chika, hindi pwede kasi confidential funds. That's it. So, pilit silang paulit-ulit. Tapos, nagagalit sila kung paulit-ulit ang sagot nila, chika, ay ni Gina Acosta. Gago pala kayong mga senador, paulit-ulit yung tanong ninyo, siyempre paulit-ulit ang sagot. Mantakin mo kung hindi paulit-ulit ang sagot ni Acosta, di sinungaling siya. Kasi nga, paulit-ulit ang tanong nyo, di siyempre sasagutin niya rin kayo ng paulit-ulit. Ano kayo, tanga? Gusto nyo, 1 plus 1 is equals to 2. Ang sagot niya, 2, di ba? Tapos yung nagtanong ni isang senador, 1 plus 1, gusto nyo equals to 3? Ano katangahan yun? Siyempre paulit-ulit. Hindi, kaya nga alam mo, meron ako ipapakita sa inyo. Napaka-importante nito. Ayan. Eto. Ang ganda nitong balitan to sa Daily Guardian. Escudero, top senator judge rating. Siya ang pinagkakatiwalaan. Alam niyo kung bakit? Bakit hindi yung mga nasa minority? Kasi siyempre, may impression yung mga ibang Pilipino. Pag nasa majority ka, ikukonvict mo si VP Sara Duterte. Pag nasa minority ka, malamang, ipapawalang sala mo si VP Sara Duterte. Pero alam mo, ito si Escudero, na-handle niya ng tama. Kasi, he is objective. Pag may mali talaga itong mga prosecution congressman o mga private prosecutor, talagang pinupuna niya. At pag may mali rin yung defense, pinupuna niya rin. At yung witness, magalang niyang kino-cross-examine. Hindi katulad nung itong si Raffy Tulfo. Alam mo, disclaimer lang Ito po, noon marami po tayong, kahit nung panahon, kasi di ba mga Duterte yan supposedly noon, na mga Tulfo. So, nakilala namin, nakasama, ito, disclaimer lang, nakasama rin namin yan na nag-endorse ng Rubus noon. May commercial na ginawa nakasama mo Girls, kasama si Mocha noon. So, hindi ko pwedeng hindi sabihin sa inyo na hindi ko kakilala. Maaring hindi niya ako natatandaan, maaring hindi niya ako, pero ilang beses ko at ang dami naming common friends. Okay? Kaya kung medyo bastos ang approach ni Raffy Tulfo, ako hindi ko siya babastusin. Pero ito lang masasabi ko sa Senator Raffy. Konting galang naman po. Wala po kayo sa TV station o programa ninyong, kung ano man yung programa ninyo. Matuto naman po kayong gumalang ng witness. Hindi po ito hindi po ito hearing. Sa hearing, sige, umasal ka ng ganyan kung gusto mo, hari ka doon. Pero ito, hindi po ito hearing. So, wag po naman sana nating tawagin, lalong-lalo na ako kasi nanay po ito Di ba? Natatawagin niyang stupido o stupid because parang sumusunod sa boss. Natural, sumunod sa boss. Alam mo yan. Kasi ikaw nga, dami mong pinapagalitan ng mga empleyado mo. Napapanood ko yung mga behind the scene ninyo,
marami kang napapagalitan pag hindi nagpe-prepare na maayos yung mga gawain. Which is, again, it is your right as the boss na pagalitan pag hindi tama yung ginagawa. Ngayon, sasabihin mo dito kay Acosta na stupid siya dahil sumusunod siya sa boss niya. Medyo out yun, sir. Sana po, medyo umano naman po kayo, medyo umayos-ayos naman kayo ng ugali nyo dyan pagdating sa ganyan. Medyo bastos, sir eh. Sorry to say medyo bastos. Hindi magandang ganyan ng klase ng... Ang hindi ko nga magets, yung kabastusan ni Senator Raffy Tulfo, hindi pinupunan ng mga nagagalit noon kay PRRD dahil bastos ang bibig. Di ba hypocrisy? Double standard eh. Di ba? Ito, grabe ho. Grabe yung ipahiya yung witness. Sabi ko, kung ako yung anak ng witness, kuwari nanay ko yun, baka lumusob ako dyan eh. Hindi para saktan si Senator Raffy, pero pagsabihan mo na, Sir, respetuhin nyo naman yung nanay ko. Pwede nyo naman sabihin mali eh. Pero pwede ba respetuhin nyo naman? Huwag nyo naman tawaging stupid. Wala ho ba kayong nanay? Is this how you treat girls in your life? I mean girls, asawa, anak, ganun ba? Hindi, di ba? Sabi nga na iba, mapagmahal kayo sa mga babae. Sana isama nyo naman sa mapagmahal kayo dito sa mga ganitong babae, sa mga nanay. Medyo masakit. Masakit po, sir. Hindi maganda para sa mga anak ni Ma'am Gina Acosta na marinig yan sa isang senador na tawaging stupid. Remember hindi ho siya akusado. Witness po siya. Pinresintang witness po siya ng prosecution tas gaganyanin nyo dyan. Pero alam mo, buti na lang din talaga ang presiding officer ay walang iba kundi si Chis Escudero. Kasi kung si Gatchalian yan, wow, ang bira. Wala nang ang utak. Sunod-sunuran pa. Hindi totoo At least ito si Chis Escudero, alam natin hindi ito maka-Duterte eh. Diba? Sinabi niya pa nga yan eh. Hindi ako Duterte Never ako naging Duterte. Totoo naman. That's true. Pero objective siya pagdating sa mga decision bilang presiding officer at saka bilang may hawak dyan sa impeachment na yan, ay hindi siya kumikiling doon sa kahit nasa majority siya, hindi siya kumikiling. Basta kung ano yung nakita niyang tama, yun tama ang sundin. Kaya nga, hindi niyo ba napansin? Ang dami niya nasuplak sa prosecution. Tarantado rin naman kasi itong prosecution kung ano-ano ginagamit na salita na hindi dapat gamitin bilang taga-usig. Hindi yun niya dapat ginagamit yun, pero ilang beses sinabi ni Senator Chis na strike it from the record. Kasi bastos din talaga itong prosecution, lalo na yung naka-makeup dyan, yung naka-lipstick. Ewan ko ba? Sir, yung abogado naka-lipstick dyan, mag-out ka na nga kasi yung katarayan mo, halatang halata. Amoy na amoy namin dyan eh. Yung mga ganyang katarayan. Hindi, wala namang masamang maging bakla. Basta importante, huwag kang baklang kanal. Pangalawa, huwag mo na itago. Nakaka-irritate yung tinatago pa eh. Oh, anyway, eto. At saka, tingnan nyo, nakalagay dyan, 49% would acquit VP Sara Duterte. Palakpakan. Hindi, kasi alam mo, sa totoo lang, tanga ka naman talaga pagka hindi mo inakwit yan si VP Sara Duterte. Napaka-obvious naman na, bakit nawala yung mic? Hello? Bakit? Hello, check. Ayun. Kanina ba na-mute? Wait. Check. wait. Hello. Okay. Namimute pala. Okay, ayun lang. Maraming salamat po. Palakpakan. Magkita-kita ulit tayo sa susunod nating video Mabuhay po ang bayang Pilipinas. Huwag po kayo magsasawa. Ipanalangin po natin paulit-ulit ang ating bansang Pilipinas. Meron pag-asa yan. Tandaan ninyo. Lahat ng bagay ay meron dahilan kung bakit nangyayari. At yan po ay basta lagi lang tayong tumingin sa taas. Salamat po. God bless everyone. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod.
Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutuwa.